kapatid. At ang ating pag-uusapan ngayon para sa discussion natin is about yun ng God's sovereignty and then man's responsibility. Yung Diyos na makapangyarihan, pagkatapos tayo naman binigyan niya ng responsibilidad. Binigyan ng authority, and that is our responsibility. Ano ba yung responsibility na dapat nating ginagawa? As sabi natin kanina, we are the laborer together with God. Manggagawa na kaisa ng Diyos, mga kapatid. May sinabi ang John 15:7. Ano ba ang sabi sa John chapter 15, verse 7? Nananatili kayo sa akin. Ha? Nananatili kayo sa akin. Ako, John 15:7. Memorize siya ni Pastora. ako, Ni Pastora baby. Ano sabi? kung nananatili. John chapter 15, Kung verse 7. nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Ang ganda, no? That is our responsibility. Kung nais nating very powerful ang ating mga intercession and prayer, lahat ng yan, yun yung responsibilidad natin. Ang Diyos ay makapangyarihan, but we have free will na binigay sa atin ng Panginoon. Binigay din sa atin yung responsibilidad. Sabi niya, ano sinabi niya? Kung nananatili Sa verse 27, kung, that's conditional word, ano? Kung mananatili kayo sa akin, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin nyo na ang inyong maibigan, at ito'y ipagkakaloob sa inyo. O di ba? Paano ipagkakaloob ng Diyos? Our responsibility, if you remain in me, manatili ka sa Kanya. Illustration ng Panginoon, siya yung puno, at tayo mga tayo ang sanga. Sanga po, hindi tanga. Ha? Tayo ang mga sanga. Yung nananatiling sanga sa puno, mananatili ang bunga. yes, Ha? magbubunga ng sagana. Yeah, o, di ba, ano? At yung salita raw niya, salita ng Panginoon ay mananatili sa atin. Vice versa, no? Yes. If you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. Anong masasabi niyo dyan, mga kapatid? Ha? Brothers and sisters, Brother Toto. Dito kasi Kasi malinaw may naman- daling authority, yung sabi Yes, kanina, no? Yung sa power and authority, yung power of attorney. kinakailangan talaga na ang taong mananampalataya ay manatili sa ating Panginoon, at dapat din yung salita niya ay tinatanggap natin at nananatili sa ating puso. Kasi yung salita ng Diyos, siya mismo yung salita. Para Na kung sa dapat ano? tinatanggap natin at nasa atin yung salita na isa sa buhay at nagagawa, nakikita sa ating pamumuhay. Kung ikukunik natin doon sa authority, yung power of attorney na tinutukoy ni hindi magkakaroon ng power of attorney, hindi magkakaroon ng power sa atin kung hindi tayo mananatili sa Panginoon. Because the source of all powers, ang pinagmumula ng lahat ng yun ay ang Panginoon. Kaya sabi roon, itong verse 27 na ito, makikita po natin na you recall that Jesus said, the Father has given the Son authority because He is the Son of Man. However, in verse 30, I can of my own self do nothing. Tinutukoy dyan, authority is given Him because He is the Son of Man. Yet by Himself, He can do nothing. Wala tayong magagawa. Kaya nga yung sabi ng Panginoon, kailangan manatili tayo sa Kanya, at yung salita'y manatili sa atin. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, because the Word of God is powerful, alive, and active, pertaining to Himself mismo, kay Kristo, na kung wala siya sa atin, that power of attorney, that power and authority is useless. Amen. Brother, Amen. Napakahalaga po talaga yung pananatili. Di ba? Kasi
Di ba sabi po ng salita ng Diyos, ako ang puno Mm. at kayo ang mga sanga. Subukan mong tanggalin yung sanga. Wala na talagang magagawa yun. So, ibig sabihin, yung pananatili napakahalaga kasi yun ngang power and authority, sabi ni Sir kanina, ay nanggagaling mismo sa Diyos. Nanggagaling mismo sa Diyos. Kaya nga, ang kailangan lang maunawaan ng mga mananampalataya ng ating dakilang Yahweh El Shaddai ay dapat i-activate nila yun. Yes, Yung yes. kanilang pananampalataya na natanggap at yung power and authority na ibinigay, kailangan ng activation. Kasi kung hindi natin i-activate, paano natin makikita yung power? Paano natin makikita yung mga himala, tanda at kababalaghan? Ayaw mo naman i-activate yung pananampalataya mo. Very important. At saka ang nangyayari kasi ay yung pananampalataya na ito yung kadahilanan na nakakagawa tayo ng mga himala, tanda at kababalaghan ay natatalo ng tatlong kaaway ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya kasi may tatlong kaaway yan eh. Yung tinatawag nilang fear, yung tinatawag nilang doubt and anxiety. Kapag ito ay nilukuban na o ibig sabihin yung pananampalataya natin ay natalo ng fear, natalo ng doubt at natalo ng anxiety sa buhay natin, hindi na natin ma-activate yung ating faith kasi talunan na nadaig na ng takot, nadaig na ng pag-aalinlangan at nadaig na ng anxiety. Ano bang Tagalog ng anxiety? Yung anxiety kasi yung nag-uumpisa sa kalungkutan hanggang sa dumating na ikaw ay Pagkabalisa. Oh. In short, it is FAD. Yon. FAD. Alam mo yung FAD? FAD. Oh, so kapag Fear, anxieties, and doubt. Alam mo, yan ang secret daw akala ko sad sir eh. Akala ko may secret bagong para meaning. matandaan mo agad yung iyong itinuturo. Kailangan may acronym lagi na FAD. FAD. So, fear, anxieties, and doubt. Yan. Mas malinaw po yun, mga minamahal sa lahat mo ng nakikinig sa oras na ito. Uulitin ko po na ang kaaway ng pananampalataya kaya hindi natin ma-activate yung sabi ni Sir bago, FAD, fear, anxiety, and doubt. Ito yung takot, pagkabalisa at pag-aalinlangan. Kaya sa ating buhay mananampalataya, kailangan durugin natin, wasakin natin, at alisin natin ang FAD. Amen. Amen. Fear, anxiety, at doubt. Ayun. Amen. May sinasabi ang John chapter 5 verse 30. Ano ba ang sabi ng John chapter 5 verse 30? Verse 30. Yan. Sinasabi ng John chapter 5 verse 30 ay ganito. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Umahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ayun, ang galing ng authority binigay sa anak kay Kristo na yung kanyang pag-judge, yung kanyang paghatol batay sa authority binigay sa anak. So sinasabi roon na Jesus then goes on to say, I judge only on the voice of the Father comes to me, and my judgment is just. For I seek o consult not to my own will, but the will of Him who sent me. Laging ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama. Hindi ang kalooban ng ating mga sarili. Basta yung kalooban. Ayun po. So Jesus always discovered or reference, He will, yung the will of God, He always submitted to the will of the Father. Napahalaga yung submission, Submission to the will of God.
Kasi yung intercession, pinag-usapan natin, pananalangin, prayer, entering into the gap, ano, ay mahalaga po yung pagpapasakop sa Ama, pagpapasakop sa Diyos mismo, hindi yung sarili lang natin. So sabi roon, He always submitted to the will of the Father. The Father, however, depends on Him, to be the one through whom His will shall be done here on earth. Yung mangyari dito sa lupa, yung kalooban ng Ama. Gayon din sa atin, through us, dahil we are laborer of God, mangyari yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan natin. Amen. Sa mga prayer meeting, sa mga gawain ng Panginoon. That's why we need to sing a song of praise. Amen. Naghihintay yung, Ganda naman sabi ko, we need to sing a song of praise. Sa Panginoong Jesus tayo magtitiwala. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siyang tumaramay, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, ayun, ang sayang at para bang daigdig sa'yo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Come on everybody. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na buhay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siyang tumaramay, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, at para bang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Come on, biyaya niya habang, biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Ang Panginoon'y tapat. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Ang Panginoon'y tapat. Ang Panginoon'y tapat. Purihin natin ang Diyos. Ayan, lastly natin, kasi darating na tayo sa sharing portion. Lastly, tandaan po natin yung sinasabi natin,
yung ating dinidiscuss, understanding intercession. Dapat nating alamin at alam nating lahat that we are laborer together with God. Tayo mga manggagawang kaisa ng Diyos. At tandaan po natin, tulad sinabi kanina, tayo ay binigyan ng Diyos ng responsibility mula sa Diyos, God's sovereignty, na tayo binigyan ng power of attorney, power and authority, kailangan nating gawin. Yun, we need to exercise, at ang susi doon, sabi ron, to exercise that power and authority, sabi ron, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. That's why, sinasabi ng Bible, that prayer therefore involves knowing God and His will. Kailangang alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. It requires that we humbly, but faithfully. Nagpapakumbaba at nagiging tapat. Alam mo, sabi nga ng banal na kasulatan, ang maliligtas lamang ay yung mga faithful, humble, and fruitful. Namumunga. At ano yung bungang hinihintay ng Diyos? Bunga ng Ha? Espiritu. Yun, bunga ng Espiritu, hindi bunga ng araw. Bunga ng Espiritu is the character traits of our Lord Jesus Christ na dapat nasa atin. Pangalawa, the fruit of our labor. Na? Yung ating paglilingkod, ilang bang kaluluwa, ilang bang tao ang nailapit mo sa Diyos? Diyan, ang ating servant leader, milyon ang nailapit sa Panginoon. So, yun po yun. So, lastly, kailangan po natin yung ating responsibilidad sa katuparan natin. So, ang panghuli po nating dapat na malaman is praying in the will of God. Papaano ba tayo manalangin according to the will of the Father? Yan. Pagkatapos na dito, na tayo sa Paano ba tayo manalangin ayon sa kalooban ng Diyos, Brother Toto, Brother Jack, at Brother... Ayun po. Kanina po sinabi po ni Brother Robert yung sinabi po ninyo na fear, anxiety, and doubt. Marami po kasi Christian na kapag talagang parang lumalangoy na sila sa kasalanan, ang feeling po talaga nila, malayo sila sa Panginoon. Because Malayo. Malayo po sila sa Panginoon na ang Diyos ay hindi na sila nakikita, wala nang pakialam sa kanila ang Panginoon. Kaya yung iba nagsuicide na lang talaga. At ito po yung Bunga ng anxiety, sinabi niya Yeah. kanina. Kaya ito po yung napakaganda na naging privilege po natin na mapabilang po tayo sa tinawag ng Panginoon upang makapakinig ng kanyang salita. Kasi yung salita po niya, yung nagbibigay ng authority sa atin na sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga kapalpakan, sa kabila ng ating mga kasalanan, ay meron tayong naaalala na hindi ito yung pwede na makahinto sa atin para lumapit sa Panginoon. Dahil, kaya dapat po, yung salita ng Lord, sinabi po dito sa verse 7 ng John chapter 15 na, kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Yung pananatili sa Panginoon, tulad din sinabi ni Brother Toto kanina, tsaka sa inyo po sir, kailangan meron kang word. Yung word ni Lord na pinakikinggan mo, kailangan tinatandaan mo talaga kasi darating talaga sa punto na panghihinaan ka eh. Pero kapag may word sa puso mo at isipan mo, kahit na parang baksak ka na parang nagdadap ka na, doubt ka na, nag-aalinlangan ka na, meron ka ng parang struggle na yung buhay mo, yung pananampalataya mo natatalo na. Pero kapag meron kang word na pinangahawakan, ito yung nagiging dahilan para masira mo yung tatlo na sinasabi ni Brother Robert. Kasi yung salita ng Lord, tulad ng Hebrew chapter 4, verse 16, isa po yan sa napanghawakan ko sa panahon po talaga na na-stress ako. Ano ba yung sinabi sa Hebrews chapter 4 verse 16? Huwag kayong mag-atubili na lumapit sa mahabaging trono ng Diyos sapagkat ito'y kakamtan nyo ang kalinga sa panahon ng inyong pangangailangan. Yun po yung napakaganda na kapag Christian ka, may relasyon ka sa Panginoon, kahit na alam mo na parang iniwan ka ng pamilya mo, iniwan ka ng kaibigan mo, iniwan ka ng kapatiran mo, pero alam mo
na hindi ka iniiwan ng Diyos. Yun yung nagiging dahilan para may lakas kang lumapit sa Kanya kasi yung Diyos ay hindi tulad ng tao. At yun Yes. yung privilege na kapag nanatili ka sa Kanya, magagamit mo yung salita niya at makakahingi ka sa Kanya. Alam mo ang napaganda na kailangang ating pang lalong palalimin, ano yung sinabi mo? Yung Word of God, kailangang mag-penetrate sa buhay natin. Sa buhay. The Word of God must be penetrated in our lives. Ano? Yung ibig sabihin talagang naging bahagi ng buhay mo, Amen. naging kahalo na doon sa iyong pagkatao. It means penetrated, ano? And your mind is saturated. Ano? Saturated with the Word of God. Ibig sabihin, yung isipan mo, yung utak mo, talagang kasama doon, nandun yung salita ng Diyos. Amen. Ha? Parang yung sabi ko, madalas na sinasabi ko, yung faith minsan hindi naging pure. And sometimes it is contaminated by the demon's teaching. Ano? Pag ang faith mo is contaminated by demon's teaching, ang dami mong pinaniniwalaan. Naniniwala ka sa horoscope, naniniwala ka sa hula, naniniwala ka sa anting-anting, naniniwala ka sa sabi-sabi, naniniwala ka sa human tradition. Remember, in the Bible, yun ang binatikos ni Kristo, human tradition, but divine tradition is the Word of God. Tandaan po natin yan, pag ano ng pananampalataya ng tao, your faith is contaminated. At yun ang ibig sabihin, yung ating buhay ay dapat ay saturated, contaminated by the Word of God. Salita ng Diyos. Amen. Hindi yung teaching of demons, ano? Yung po yun. That's why it became powerful. Yes, amen. It became powerful in you. Because that Word of God, according to Hebrews chapter 4 verse 12, the Word of God is alive, active, it's very powerful, it penetrated in your bones and marrows, diba, no? Natatahuan niya, nalalaman ng salita ng Diyos kung ano ang nasa puso mo, ang nasa isip mo. Yun ang ibig sabihin ni Brother Jack, ano? Kailangan yung salita ng Diyos, hindi lang binasa, hindi lang pinagnilayan, hindi lang ano, kundi maging bahagi ng buhay Yes, mo. amen. Sabi nga, nung isang napunta raw sa palengke, yung mangangaral, pagkatapos doon sabi daw ay mangangaral ng salita ng Diyos, pero lumakad lang naman doon, napunta lang, napasyal, pero bumalik na sa konbento, pagkatapos sabi, akala ko ba, Father, ay tayo mangangaral doon, it's enough, yung nakita sa kanila, si Kristo yung nakita sa kanilang buhay, sumunod sa kanila ang mga tao. Bakit? Sapagkat yung salita ng Diyos ay nakita sa buhay niya. Sabi nga, action speaks louder than word. Nangangaral nga tayo, pero di naman nakikita sa buhay natin yung salita ng Diyos. It's useless. Amen. Diba? It's powerless. Pero nagiging powerful ang Word of God if our lives, our body is saturated by that Word. If our mind is saturated by that Word. If our whole being as men and women is saturated, it means to say, the Word of God is a part of your body. Amen. Magmamanifest yun, It brother. manifested Amen. unto you. Yes. Amen. Hallelujah. Totoo po yun na marami pong natitisod kapag hindi natin yung Isa sa buhay. walk the preach. Tama ba yung English ko? Preach. Kailangan Sa buhay. makita sa buhay natin yung ating preach. Yes. At yung kanina sir, yung sabi nyo na panghuli, di ba yung Oo. prayer, Praying in the will of God. praying in the will of God. May sharing lang ako nito, Oo. sir, kasi Oo. nung bago-bago kasi ako sa Panginoon, siguro binata pa po ako noon 1989 siguro, naalala ko yun, 89, hindi pa ako nag-training noon kasi nag-training ako 1990 1989, pabale-balendong pa yung aking paglilingkod noon Pupunta ako kung gusto ko, kung ayaw ko naman sa barkada pa rin ako. Pero nung time na talagang may narinig ako na sinabi, gumawa kayo ng yellow pad, kumuha kayo ng yellow pad, sabi ni Brother Mike noon. Pagkatapos, isulat nyo lahat ng gusto nyong kahilingan. Binata pa po ako noon.
So, ang dami kong sinulat kasi bago-bago nga ako noon. Puro material, ang dami. Mga TV, mga rep, lahat. Mga karaoke, ang dami. Pagkatapos, naisip ko rin doon yung asawa ko. Dapat magkasawa ko maganda, mabait. Mga anak, dapat mga gwapo. Ang dami lahat yun eh. Pagkatapos, Natupad lahat. naalala ko, may kotse akong doon isinama sa panalangin. Wala. Ang nangyari sa ngayon, parang na-review ko, nakita ko yun, nakaipit sa isang libro, nakaipit. Binasa kong ganon, natupad lahat yun. So, ibig sabihin, yung mga pinanalangin ko noon, binata pa ako, nangyari lahat. Sabi nga nila, yung asawa ko daw, maganda, kaya lang, ano nga na ngayon, hindi na maganda. Uy, narinig ka niya. Narinig niya. So, hindi. So, ang nangyari, talagang natupad lahat. Nagkaroon ako ng asawang maganda, mga gwapong anak, mga naging professional na lahat. Talagang blessed na blessed ako nung mabasa ko yun natupad lahat. Tapos, ibig sabihin, will ng God talaga yun para sa akin, yung mga pinray ko noon. Pero yung isa, yung kotse, wala hindi dumating Kasi, hindi naman kasi ako marunong mag-drive. Kaya hindi yun kalooban Dapat ng Diyos. inilagay mo pala doon, Lord, Driver, matuto akong mag-drive. kaya tama Dahil iniisip ko kanina habang nag-uusap tayo, kapag yung prayer mo ay hindi will ng God, kahit anong gawin mo, hindi Yes, talaga oo. ibibigay ng Diyos Okay, at kasi bigyan natin ng chance yung ating mga mga workers Lastly, yung praying in the will of God, mayroon po na 3 bagay, 3 things happen when we pray in the will of God. Kapag ayon sa kalooban ng Diyos ang ating pananalangin, mayroong 3 bagay na nangyayari. First, we will pray God's prayer. Kailangan daw tayo mananalangin ng panalangin ng Diyos, Kaya tinuruan tayo ng Panginoon. prayer. Di ba, Sabi ng mga alagad, Lord, teach us how to pray. Yan, at tinuro ng Panginoon. Hindi nakakahulugan yun. Pero the context of that prayer, yun ang dapat nating tumpak na prayer. Secondly, we will feel, mararamdaman. We will feel God's feelings. Kailangan, pag tayo po ay nagpipray, kailangan yung feelings ng Diyos, ayun din yung feelings natin. Ano ba yung damdamin ng Panginoon? Pag tayo, Kaya nga tayo may emotion Nilagay ba ng Diyos at nilikha tayo na may emotion? Saan ba yung gagamitin? Is that useless? It is may use dyan. Bakit ibinigay ng Diyos? May use. Kaya yun sabi ng Banal. And thirdly, we will pray, we will think, yung pag-iisip natin, we will think God's thoughts. Kung ano yung kaisipan ng Diyos. Kung ano nasa isip ng Diyos. So we will praying prayers, His feelings and thinking, His thoughts. Therefore, in the page that follows natin itong ating pinag-uusapan, ay ito ang dapat umiral sa atin. That's why, as of now, mamaya po tayo po'y mananalangin. Sama natin sa intercession ang nagaganap sa Israel. We will pray ng servant leader ay yung bang siya ay inaano ng diablo para pigilan siya na ang mga tao ay maligtas kaya inaano ng kalaban yung kanyang tinig iyan ang trabaho ng demonyo pero walang kapangyarihan yan. Kaya po sa mga oras na ito ay tayo po ay umawit na isang napakagandang awiting kailan ka iniwan ni pinabayaan ng Diyos, then followed by sharing mamaya po ng ating mga workers. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Kailan mo naranasan na siya'y wala? Anong sakit ang hindi mo pinagaling? Anong problema ang binigyan ng katutunan?
lang kayo iniwan ng Diyos, di ba? Nang iwan ba ang Diyos sa inyo? Hindi, di ba? Yan. Purihin natin ang